Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan po natin itong nangyari po dito kay Amigo ng Bayan, no? Na isa hong certified DDS. Okay, certified DDS 'yan. At dahil nga po sa nakita niya ng mga mali, tapos mali ng kanyang sinusuportahan, so at mga pinagagawa ng mga to, nagdesisyon siya na magsuporta kay PBBM. And then itong nakarang araw, December 28, no? Ito ay itinumba. Okay? So ngayon, hinahanap-hanap ko rin, hanap-hanap namin sino yung possible suspect dito. Bagamat meron ako napanood, I believe that's from GMA na nakuna ng may video na nakikita ho yung mukha nung tumira sa kanya. Okay? Ngayon, ito yung isang video na nakita ko po. Magkaisa po tayo, Yan tulungan siya. po natin ang Marcos administrasyon. Ako, nagpipigil pa ako pero sa nakikita ko na itong mga kababayan natin na alam na nila na mali, susuportahan pa nila. Mali na itong si Kibuloy, mali pa si Duterte at ang mga kampo nila, suportahan nyo pa, di ba? O, ako ngayon, sa gabing ito, idideklara ko na. Ako ay sumusuporta na sa Marcos administration at inihikayat ko na ang sambayanang Pilipino na suportahan ang Marcos administration by all means, di ba? At ang lahat na nagtatangka dyan na papagsakin ang Marcos administration, maging yung mga nagsasabi na mga retired generals daw, wala kaming pakialam sa inyo. Mga sir, di ba? Ako ginagalang ko kayo, pero kung pababagsakin nyo ang kasalukuyang pamamahala na hinalal ng bayan, ang ating Pangulong BBM, ay tayo-tayo pong mag-aaway. O sa totoo lang. O at alam nyo po yan, kilala nyo naman yung mukhang ito. Pare-pareho naman tayo may bakas at may dungis ang ating mga kamay. Pare-parehas lang naman. Ituloy nyo na sir yung inyong destabilisasyon. Parang sa pagkakaintindi ko ng video na napanood ko, ano to parang member yata siya ng MNLF. Ganon. Kaya nagagalit din siya rin sa isang tao na kung ano yung sinasabi, may mabanggit niya. Utang ko kayo at harapin kayo namin. Diyan po sa mga general na mga baluktot ang isip, lalo na yung to si Johnny Macanas. O sir nakikinig ako sa inyo noon, harap-harapan, nangangaral ka sa amin. Si Johnny Macanas, ito ho yung kinasuhan ng dating PNP chief ni PBBM. Yan. Di ba? Tapos pumunta ng Amerika. Yan. Kasi alam ko nakabalik na rito yun eh. Pinapakinggan kita. Si The Vlogging General. Yun. Ha? Inagalang kita kasi ikaw ay senior officer namin ha. Pero sa ginagawa mo sir, tingnan mo. Hindi siya MNLF. Ano siya? Isa rin siya sa mga state forces natin. Okay? Pag tayo nagharap, kakalimutan ko na ikaw si Johnny Macanas. Mark my word. Oh. Kaya tigilan mo yan sir hanggat maaga pa, magbago ka. May pagkakataon pa. Oh. Alam mo yan sir, kilala mo ako, hindi ako nagbabanta na hindi ko ginagawa. Pag nagkita tayo, kita mo. Kung ano ang ginawa ko nung kana General Sibilia at sa isa pang general o kay Bidia, kung paano ko sila noon harap-harapan. Sir, mangyayari sa'yo yan. Pag hindi ka umayos. Yan naman sasabi ko. Kaya magunos dili kayo. Huwag niyong sirain ang gobyerno. Nasaan ba ang mga utak nyo? Naturingan kayo mga general. Suportahan nyo si Kibuloy. Pambihira kayo. At saka ikaw, Rolando Ulamet, at AKA mo, Yan, nagsasabi ng MNLF ay kumakampi kay Kibuloy, patunayan mo yan. Magkikita rin tayo. Makikita din tayo. Magkakaroon talaga ng pagkakataon na magkikita tayo. Oh. Sisingilin ko sa iyo yan ang harap-harapan. Pagkaroon ng asembleya, tingnan mo, nag-anniversary lang nung nakaraan, siyempre. Hindi tayo nagkita-kita. Pwede. Oh. Pero may panahon na magkikita tayo, sisingilin ko sa iyo yan. Ginagamit mo ang MNLF sa sarili mong pakinabang. Oh. Kasi yung nagsabi na ang MNLF ay sumusuporta sa mga Duterte bla bla bla. Actually, ang totoo doon, Davao MNLF lang 'yon. Branch lang nila. Pero nagsalita, nahanap yung video niyan nagsalita na diyan sila Nur Miswari, yung pamunuan, na hindi totoo na ang MNLF, yung kabuuan, ay sumusuporta. Yan lang grupong yan. At yan din yung grupo na yan ang offer na magpa-private army, magwagwardya kila Sara sa family. Tapos may pinakita pang parang pa-training, mga ganun. Alam din naman namin na kumukubra ka dyan. O, kay Digong. Alam namin yun. At pati kay Kibuloy. Akala mo hindi nakarating sa akin yan? Nakarating. Oo. Alam namin yun. Kaya, huwag kang ipal. O, di ba? At least ngayong gabi ako nagdideklara na ako. O, dinideklara ko po na si BBM
ay aming susuportahan sa abot ng aming makakaya. At saka ngayong araw, dinideklara na namin na ang mga DDS ay kalaban namin. O, yan. Klaro yan. Pero welcome kayo dito sa aming live streaming para naririnig nyo na may mga taong pumapalag sa inyo at hindi bahag ang buntot sa inyo. O, di ba? Ang akala nyo kasi, ang lahat ng tao kaya nyong takutin, si Digong? Naku po. Huwag nyo kaming lakuan ang inyong tapang. Ang totoong matapang ay tumitindig sa katuwiran. O, yun yun. Totoo. Pero yung puro kabuktutan, ang alam nyo, karuwagan po yun. Hindi nyo maharap yung katotohanan. Kaya masasabi kong kayo yung mga duwag. Saksakan ng sinungaling. Sinabi niya ngayon, babaguhin niya bukas. No, di ba? Sinabi ngayon, babaguhin kinabukasan. Nalala ko yung January 28, sinabi niya, bangag si PBBM, bla bla bla. Tapos sumunod noon, parang 2 araw na, 30, nag-press conference. Sabi niya, hindi ko magawa, masabihin yan, takot ako kay Marcos, makapatayin ako noon. Tapos sa mga DDS, strategy pa rin yan. Ako, nung bilang dati nagsusuporta ako sa kanila, I used to it and I got fed up. Exactly, laban bawi, di ba? Laban bawi. Ako, yung ganong tao walang kredibilidad, hindi ko naman maintindihan bakit kayo naniniwala sa isang taong walang kredibilidad. Sinabi niya ngayon, babaguhin niya bukas, nasaan ang credibility doon? Nasaan ang integridad ng ganong tao? Tama. Diba? Tama? Tama. Oh, sabi ni Nanat, siga, shut up daw. O di ba? Hindi mo ma-take yung sinasabi ko na yung mga idol mo sinasabi ko eh mga estupido. Sa totoo lang. Oh, mga estupido talaga. Sinabi nila ngayon, babaguhin nila bukas. Pero itong mga tao, paniwala pa rin na paniwala sa kanila. Ay, hindi ko kayo maintindihan sa totoo lang. Oh. Okay, ngayon, ito naman yung isa, si Dado. Marcos na mga vlogger at mga troll. Sige sila character assassination, sige sila bira ng bira. Ang suggestion sa akin ng mga commander, sir, patayin na lang natin yung mga yan. Pagkagis na pagpamikip ang gulong, patayin na lang natin. Screenshot na lang na screenshot kami, sir. Para maipasa dun sa intel natin. And then, patayin na lang. They made a choice. Ang amigo ng bayan na nagpapahayag ng aking pagkabahala sa mga banta na ginawa ng pangalawang Pangulo sa ating halal na Pangulo ng bansa. Sirang-sira na ang ng mga vlogger at Balikan muna natin ito mga troll. Sige sila character assassination, sige sila bira ng bira. Okay, so etong nakaka-apekto sa kanila yung pagsisiwalat, 'di ba? Yung pagtatama ng mga narrative na ibinabato ng mga DDS. 'Yon. So ano to ako naniniwala ako sa kanyang sinasabi. Bakit ho? Kasi paulit-ulit niya 'tong sinasabi. Kaya ang inaano ko rito, dapat maimbestigahan ng maigi ang taong ito. Dahil kahit na may precondition yung sinasabi niya rito, tingnan niyo to. Ang suggestion sa akin ng mga commander, sir, patayin na lang natin yung mga Sino yung mga commander na yan? 'Di ba? Sino yung mga tao na sinasabi na yan ni Dado na itumba na lang nila? 'Di ba? Sino yung mga nagsuggest na yan? Oh. Tingin ko dapat mapiga yan taong yan. Kaya nga ako, I'm calling out the Department of Justice and also ang Philippine National Police and the Philippine President. 'Di ba? Bakit kayo parang tila ba nananahimik? 'Di ba? Sana hindi naman ito isang pananahimik lamang na ang dating parang hintayin na lamang natin, hayaan na lang muna natin na lumipas na ang issue na yan. 'Di ba? Pagka ganun ho nako, maling-mali 'yun, 'di ba? Marcos ng mga vlogger at mga troll. Sige sila character assassination, sige sila bira ng bira. Ang suggestion sa akin ng mga commander, sir, patayin na lang natin yung mga yan. Pagkagis na pagpamikip ang gulong, patayin na lang natin. Screenshot na lang na screenshot kami, sir. Para Yan, tama ho, Nestor. Dapat pakialaman ito ng DILG. Tsaka ng PNP. And then, ano pang isang magandang na dapat gawin dito ng gobyerno? Yun pong strong police visibility. Sa totoo lang, diyan po ako nakukulangan. Sa totoo lang. Kasi mas mabuti pa nung panahon ng pandemic, di ba? Oh, ang hirap lumabas ng isang lugar dahil palagi hong may checkpoint. Ang tanong, nasaan na napunta yung napakaraming pulis? 'Di ba? Bakit iilan-ilan na lang ang makikita mo? Ako nakakakita ako dati ng mga nagpapatrolya. Ngayon, sobrang dalang. Kasi literal, sinasabi ko sa inyo ng totohanan, sobrang dalang ang nakikita ko. Pagkagabi, dati meron pang mga checkpoints. Ang ngayon ho, wala nang checkpoint. Ang checkpoint ngayon, LTO.
Ang nagche-checkpoint, yun yung huling nakita ko kahapon. Walang yung buhay to. Ang mga pulis, asa na? Wala na, lalo na sa gabi. 'Di ba? So, kaya ang inano ko rito, dapat ibalik nyo yung strong police visibility. Lalo na ho, may nangyaring ganito. Oh. Alam naman natin na itong pangyayaring ito, it has nothing to do with his business. He's not a big businessman. And we don't even know na negosyante siya. 'Di ba? Oh. Kayo ba, alam niyo bang negosyante yan? At bakit siya yung itinumba? Taga San Juan City yang sa lugar po nila Erap, taga doon siya. Si amigo ng bayan, si Arroyo, 'di ba? Pero kailan lang nalaman 'yan? Bago lang. Nalaman yung info na 'yan. Maipasa dun sa Intel natin. So, anong gagawin po ng Intel nila? And then, ayun na, they made a choice. Yung, 'Di ba? So sabi niya, sabi raw suggestion daw ng mga kapag umikot na ang gulong, ibig sabihin Duterte na ang nakapwesto. O kapag nagkaroon na sila ng pagkakataon na gumalaw. Dalawa po ibig sabihin nun eh. Pag umikot na ang gulong, ibig sabihin kapag nagkaroon na ng pagkakataon na gumalaw, 'di ba? Kasi sobrang luwag ngayon sa totoo lang. Ang police visibility sobrang dalang. Sobrang dalang sa totoo lang. Tapos pagka Duterte na ang nakapwesto, either napatalsik nila si PBBM o kaya naman nanalo sila sa eleksyon, nako, ubos. Ubos ang mga BBM vloggers, ubos ang mga mamamayan na kukontra sa kanila. Yun mangyayari doon eh. Ang tanong, bakit kailangan nilang patayin? Ano ang tinatago nila? Ano ang pinoprotektahan nila? Di ba? Mabuti na lang kung madaldal to si Dado eh. Ang amigo ng bayan na nagpapahayag ng aking pagkabahala sa mga banta na ginawa ng pangalawang Pangulo sa ating halal na Pangulo ng bansa. Sirang-sira na ang puon ng mga DDS, Duterte Demon Squad. No? Magkaisa po tayo. Alam nyo, isang iniisip ko na ka-level ng anghang ng pagsasalita nito. Ito hong si Orculio. Kilala niyo si Orculio? Oh, isa ho yun sa talagang anti-Duterte. Na-meet ko si Orculio, sana walang mangyaring masama sa kanya. Doon po naalala nyo nung hinamon si Pulong sa Luneta na magduelo. Hindi siya nagpakita, hindi naman sila nag-react. So doon ko na-meet itong si Orculio. Yun na, sabi niya nga, ako talaga, binumura ko talaga yung mga yan. Sabi niya, yan ang content ko kasi galit ako sa mga yan. Hindi ko naman na naitanong sa kanya kung ano yung basihan ng galit niya. So sana hindi siyang isunod, di ba? Tulungan po natin ang Marcos administration. Ako, nagpipigil pa ako pero sa nakikita ko na itong mga kababayan natin na alam na nila na mali, susuportahan pa nila. Mali na itong si Kibuloy, mali pa ito si Duterte at ang mga kampo nila, suportahan nyo pa. ang problema itong mga Marcos na mga vlogger at mga Paul, sige sila character assassination, sige sila bira ng bira. Gago rin no? Samantalang pag-upo pa lang nila PBBM, naghintay lang to ng konting panahon eh. Nung malaman nila na hindi sila nakikinabang, hindi na ipopwesto yung mga tao na gusto nila. Di ba? Yun eh. Doon nila yung tinira ng tinira eh. Ayun si Baste. Yan, correct. Si Baste, si congressman. Ay, si Mayor, sorry. Hindi pala si Pulong. Si Mayor Baste, ang hinamo ni Wadi Carbonell doon sa Luneta. So ako naman nagpunta rin doon. Wala naman dumating. Di ba? Si Waldi, dumating. At talagang may dala. May dala talaga siya. Para nga sa duelo nila. Ang suggestion sa akin ng mga commander, sir, patayin na lang natin yung mga yan. Sir, kapamikot ang gulong, patayin na lang natin. Screenshot na lang na screenshot kami, sir. Grabe, screenshot ng screenshot. Para maipasa dun sa Intel natin, and then, patayin na lang. They made a choice, yung So, screenshot ng screenshot, anong gagawin ng Intel nila? So, yung Intel nila, ito yung kanilang ito yung mag-i-investigate sino tong mga taong ito, ano ang tunay na pangalan ng nasa likod ng pseudonym na to, ng channel na to, or pages na to, or TikTok na to. Tapos, aalamin kung saan, di ba, pag-aaralan yung rooted, then sa kanila ngayon, bababaan. Ito ho yung galawan na ginagawa dati ng mga taong labas. Di ba? Bababaan ka ng sulat na yung sobre na may bala at ribbon sa loob na kulay itim. Ang ibig sabihin nun markado ka na. Tawag doon cadena de amor. Alam na alam yan ng mga taga-Makabayan Black. Cadena de amor. Ganon. Tapos, pag natsyempohan ka, tumba. Ganon. So ito, ganon din ang ginagawa nila ngayon.
Oh. Etong pag-aanunsyong ito ni Dado, kasi nagbablog to maaaring pamparami ng viewers. Hindi niya kasi makuha yung katulad na yung katulad ng kay Maharlika na dumadami yung viewers, 'di ba? So sa kanya ngayon, ganyan yung mga tirada niya. Ano yung kakausapin ka, Apostle Roy? Yung ba yung sulat na yung Cadena de Amor? Ay nako. Alam nyo, etong sinasabi ko, dapat ang gawin po talaga rito ng Marcos administration, no? Ibalik ang death penalty, madaliin yung pagpasa ng panukalang batas, yung laban po sa mga fake news peddler, at patawan ng mabigat na parusa. Kahit na kaming mga BBM vloggers, pag kami po ay nag-fake news at napatunayang mali kami, dapat kaming managot. Di ba? Ganun dapat. Sabi nga no one is above the law. Dapat ganun. Dapat para maayos. Tapos yung death penalty na yan, napagbalik niyan, gawin po ng gobyerno seryoso. 'Di ba seryoso? Yun pa yung isang kulang dito sa Marcos administration Ang pagbitay. Para katulad na rin sa tatay niya. 'Di ba? Tsaka tong mga to, dapat ako talaga ipinupush ko talaga sa ating gobyerno, damputin nyo ang taong ito. Naniniwala ako malaki ang kinalaman nito ni Dado. Malaki ang kinalaman nito sa pagkakapatay nito dito kay amigo ng bayan. Okay? Yun nga yung yun ang inaano ko sa mga kasama nating vloggers na tama kayo. Dapat i-push natin sa sa mga contents natin. I-call out natin ang ating gobyerno na huwag pabayaan ito. Kasi anong nangyari dito? Nangyari kay Percy Lapid. 'Di ba? Percy Lapid. Walang ibang ginawa mo. Laging binatikos ng binatikos. Kilala nyo na. 'Di ba? Kaya nga nagtaka kami noon, kami yung nag-Go Philippines. Bakit ang naputukan ng butche etong si Bantag? Samantalang si Bantag 2 beses lang binatikos nito ni Percy Lapid. Kung ang basihan ng DOJ yung pagbatikos kay Bantag, napaka-light po ng batikos si Bantag. Ay batikos si Percy Lapid kay Bantag. 'Di ba? So dapat ang suspect po talaga doon, walang iba, kung hindi ho si dating Pangulong Duterte. Kasi yun talaga yung kanyang binatikos halos araw-araw doon. Hindi lang batikos, dinubulgar niya yung mga bulukan. 'Di ba? Tapos ngayon, naulit. 'Di ba? Anong petsa yung nangyari kay Percy Lapid? Tingnan ko nga muna sa Google. I-Google natin 'to. Percy Lapid. August 11. Yun nangyari kay Percy Lapid. October 3, 2022. Yan. Percy Lapid, a radio journalist and radio broadcaster, was shot dead while on his way home in Las Piñas. Yun. 'Di ba? Parehong-pareho yung nangyari Sabi nga ron sa video ng nagpalabas nito, sabi, tingin nila, sabi ng mga pulis, ay minanmanan ito, minatsyagan talagang maigi, pinag-aralan yung kanyang galaw, yung kanyang routine. Mula kung saan siya sumakay, 1 kilometro saka sumakay itong mga tumira sa kanya. So ibig sabihin, talagang nabantayan talaga siyang maigi. 'Di ba? O kung paanong atake ang gagawin sa kanya, yun. Okay? So, tingnan natin kung ano yung magiging development nito. Pero I'm calling out the Department of Justice, DILG, and also the President na dapat bigyan ng konkretong aksyon ito. Hindi dapat lumipas ang buwang ito nang wala tayong nababalitaan na konkretong hakbang na ginawa nila. It cannot be enough to say, to hear, na sasabihin lamang po ng NBI, ng Department of Justice, we're working on it. Di ba? Na iniimbestigahan namin ito, tapos wala. Dapat po nito, pagharap nila bago matapos ang buwang ito, dapat po meron talaga silang achievement, 'di ba? Sa kanilang investigasyon na ginagawa. Kasi maliwanag may nagbanta. Maliwanag, merong grupo, 'di ba? Na kinabibilangan si Dado. Hindi ko sinasabing siya ang may gawa, pero sinasabi ko malaki ang maitutulong ng video na 'to para malutas ang nangyaring ito kay amigo ng bayan. Hustisya ho para kay amigo ng bayan.